Boss, ito. Ito. At ito pa. Kukunin ko silang lahat. Mukhang baguhan ang lalaking ito, tiyak na magbabayad siya ng malaki sa kanyang pagkakamali. Grabe, Imperial Green. Malinaw na tila salamin. Ang maalamat na Blood Jade. Diyos ko, 3 sunod-sunod na jackpot, napakaganda. Kuya, ikaw na yata ang Diyos ng sugal. Masaya ako ngayon. Kung sino man ang hahalik sa akin, bibigyan ko siya ng isang libreng mamahaling bato. Tara na. Halika. Dito. Ito ba ang mga magagandang babae sa baba ng bundok? Napakaganda talaga. Sige na, halik dito. Aray. Shimei? Hindi. Bakit ka bumaba ng bundok? Bakit mo ba ako iniiwasan, Shikshong? Habang nandito ka sa baba at nagpapakasaya ng sobra. Nine Young God Eye. Nagawa ko sa wakas ang huling level. Chuaner, dahil nagawa mo na ang Nine Young God Eye, bumaba ka na agad ng bundok para hanapin ang anak ni Jiang Citisu family. Ang babaeng ito na may nunal na hugis puso sa kaliwang balikat, siya ang iyong nakatakdang kapareha. 20 taon na ang nakararaan ay itinakda ko na kayo ay ipakakasal simula pagkabata. Master, nakatuon po ang isipan ko sa pag-iensayo. Wala po akong balak pumasok sa magulong mundo ng pag-ibig. Dahil bukas na ang iyong mga banal na mata, magwawala ang enerhiyang Xuanyang sa loob mo kung hindi ka makikipag-isang dibdib sa kanya na may Xuanyin spirit body. Para magbalanse ang iyong enerhiya, pagkatapos ng 3 buwan ay mawawala ang lahat ng iyong kapangyarihan. Mabubulag ka at tuluyang mawawala. At kung wala ang iyong Xuanyang para magbalanse sa kanya, hindi rin siya lalampas ng 30 taon ng edad. Ito ay para sa kaligtasan ninyong dalawa. Isang pagsubok na dapat ninyong lampasan. Susunod po ako sa inyong turo, Master. Papasukin ko ang mundong ito. Nasaan na si Shikshong? Master, pinilit niyo na naman po ba siyang lumayo? Waner, ito ang kanyang kapalaran. Hindi mo siya mapipigilan. Pipigilan ko pa rin siya. Walang makakaagaw sa kanya sa akin. Ako po ay... Master po. Master po. Shiksyong, sa akin ka lang. Hindi ka makakatakas. Sa wakas, natakasan ko rin siya. Itong si Junior Sister talaga. Napakalakas ng kumpas ng kamay. Napakaganda, 10 beses na mas maganda kaysa kay Junior Sister. Ikaw, sinadya mo to. Sandali, mali ka ng akala. Narito ako para iligtas ka, kundi ay tumama na ang mukha mo sa hagdan. Wala kang hiya. Sinadya mong punitin ang stockings ng ating CEO, di ba? Guard, bilis. Hep, Miss! Hindi ba't gabi-gabi ay eksaktong alas 10 ka dinadalaw ng antok, pero nagigising ka ng eksaktong alas 3 ng madaling araw? Dulot ito ng hindi balanseng enerhiya sa katawan mo. Payo ko ay uminom ka ng kalahating basong maligamgam na tubig na may asin. Paano mo nalaman na nagigising ako alas 3 araw-araw? Para naman sa babaeng ito.
Ang hindi pantay mong balikat ay dahil sa maling postura sa pag-upo. Malamang dahil sa hilig mong gumamit ng mouse gamit ang kanang kamay habang nakasandalang baba sa kaliwang kamay ng matagal. At isa pa, tuwing buwan ng dalaw mo ay palaging nakakaramdam ka ng sobrang lamig at hapdi sa puson. Iyang suot mong lace na panloob? Maganda nga tingnan. Pero ang matitigas na kawad nito ang bumabara sa daluyan ng iyong enerhiya kaya hindi maayos ang daloy ng dugo mo. Mainam na palitan mo yan ng walang matigas na kawad at ang sukat mo ay 7'5"C. Manyakis. Paano? Pati sukat ng panloob ko ay alam mo? Isa kang bastos na stalker. Xiaoyan, tumawag ka sa 911. Opo, dapat siyang i-report. Siguradong stalker tong taong to. Kung manyakis man ako, bakit ko sasabihin ang lahat ng ito dito sa gitna ng kalsada? Sana ay direktang Anong ginagawa mo? ginawa ko na ng direkta ang Maraming tao rito. at direkta ng. Bastos. Hinalikan mo ako ng sapilitan. Ako. Sinasagip lang kita. Sinasagip? Hoy, sandali lang. Ang nunal na hugis puso. Hoy, anong ginagawa mo? Ang nunal na hugis puso, Surin ba ang apelyido mo? Ikaw pala ang taong hinahanap ng master ko. Tumitingin ka pa? Wala kang hiya. Ay dedemanda kita. Ipapa-blocked out kita sa loob ng kulungan. Xiaoyan, Sandali. Makinig ka muna sa paliwanag ko. May kasunduan tayo na magpakasal. kasunduan sa kasal? Iyang dahilan mong iyan para makalapit. 800 beses ko nang narinig sa isang araw. Wala ka na bang ibang bago? Mayroon din akong nunal na hugis puso. Noong 20 taon na ang nakalipas, itinakda ng master ko ang kasunduan natin sa kasal mula pagkabata. Itinadhana tayong dalawa. Magaling! Nagawa mo pang mag-imbestiga tungkol dito. At gumawa pa ng peking nunal. Tingin ko ay desperado ka na talaga. Hoy! Hoy! Bitawan mo! Bitawan mo ako! Maniwala ka sa akin. Xiaoyan, bitawan mo ako. Wala akong pakialam kung paano mo nalaman ang tungkol sa nunal ko. Ano pa man ang layunin mo? Xiaoyan, tumawag ka ng pulis. Ngayon na, ipakukulong kita. Gusto kong manatili ka sa loob ng habang buhay. Hoy, hoy, hoy! Hello? 911 po ba ito? Dito sa kanto ng Financial Street, may nambabasto sa kalsada at sinusundan pa ang aming presidente. Lolo, ano po iyon? Busi po ako. Ching Shui, may nakatagpo ka ba na binatang may nunal sa kanang balikat? Paano niyo po nalaman? Makinig ka sa sasabihin ko. Siya ay ang itinakda ko na mapapangasawa mo noong bata pa kayo. Umuwi ka na agad at pakasalan siya. Nasa panganib ang buhay niya. Ikaw lang ang makakaligtas sa kanya. Kasunduan sa kasal? Lolo, isa po siyang bastos. Pinunit niya ang suot ko. Pilit pa niya akong hinalikan. Ching Chue, kapag hindi mo siya iniuwi rito, ititigil ko ang aking gamutan. Lolo, sandali. Sige po, isasama ko na siya. Ikaw, sumama ka sa bahay. Sandali, Miss Su. Hindi talaga ako masamang tao. Manahimik ka. Hi, Miss Su, hindi naman talaga ako. Tumahimik ka. President Su, paano naman po iyong 911? Binawi ko na. Saan ako upo? Sa likod ng sasakyan. Kasasalin pa lang namin? Muntik na akong matapos doon? Alam mo na ang gusto ni Lolo. Dahil niligtas ng guro mo ang buhay ko, 20 taon na ang nakakalipas, itong utang na loob na ito ay kinikilala ng pamilyang Su. Pero marami namang paraan para makaganti. Kung pera ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang card na may 8-digit na dolyar. Kung trabaho naman ang gusto mo, anumang posisyon sa Su Group ay maaari mong piliin. Kung gusto mo ng bahay o kotse, pumili ka lang. Ang lahat ng iyan ay hindi ko kailangan. Subalit, ang kasal
ay hinding-hindi mangyayari. Sa Su Ching Shue, wala sa bokabularyo ko ang salitang kasal. Ang Su Group, ang buhay ko. Miss Su, ang totoo niyan ay hindi ko rin naman binalak. Mabuti naman kung ganoon. Simula ngayong araw, titira ka rito sa silid para sa mga katulong. Pero huwag kang magkakamali. Hinahayaan kita rito para lang maging panatag si Lolo. May 3 stents ang puso niya, kaya hindi siya dapat mabigla. Siya nga pala. Ang ikalawang palapag ay pribado kong lugar. Bawal kang pumasok doon. Ang kwartong ito ng katulong ang magiging pansamantala mong tirahan. May magbibigay sa iyo ng pagkain, pero huwag kang umasang sasabayan mo akong kumain. Para sa atin, ang pinakamabuti ay ang hindi tayo nakikialam sa isa't isa. Hay, maestro, guro. Talaga bang iniligtas mo ang buhay ng mga Su? Sa tingin ko ay may utang kang buhay sa mga Su. Lumalakas na naman ang init sa katawan ko. Tubig. 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 Ye Chuan, manyak ka. Lumabas ka agad. Sabi ng lumabas ka, narinig mo ba? Ye Chuan, pinalalabas kita. Hehe. Ikaw? Napakaganda mo. Walang hiya ka. Sinisilipan mo ako habang naliligo at pagkatapos, bigla kang papasok dito. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Tama. Pasensya na. Nawalan lang ng kontrol ang mga mata ko. Nawalan ng kontrol? Iyan talaga ang napili mong dahilan. Wala na bang mas papangit yan? May enerhiya sa loob ng mga mata ko at malapit na itong sumabog. Halos mawasak ko na ang kwartong ito. Kaya nawalan ako ng kontrol. Tingnan mo. Nasasaktan na ako. Ang sakit na yan. Paano nangyari yan? Epekto ito ng 9 Young Godly Eyes. Kung sa loob ng 3 buwan ay hindi ko mahanap ang nakatadhana para sa akin upang balansehin ito, ang enerhiya sa mga mata ko ay tuluyang mawawala sa kontrol at magiging bulag na ako. Maaari ko itong ikapahamak. Ibig sabihin, lahat ng mga kakaibang bagay na sinasabi ni Lolo ay totoo lahat? Hehehe. Pero alam mo, ang ganda talaga ng katawan mo, napaka-nice. Sayang at naawa pa. Ako sa'yo kanina. Walang hiya. Yechuan, bukas na bukas ay pumunta ka sa Su Group. Linisin mo ang buong gusali. Dapat malinis lahat ang mga basura roon. Oo nga pala. Wala kang suweldo. Mabuti nga at hindi kita ipinakukulong sa mga pulis. Umalis ka na rito. Lumabas ka. Layas.
Guro, aking guro. Sigurado ba kayong siya ang napili niyong maging kapareha ko? President Su. Si Mr. Ye. Totoo bang inilipat siya sa janitorial department? Kung hindi doon, saan pa? Gusto mo bang gawin ko siyang vice president? Pero siya ang itinakdang mapapangasawa na pinili ni Lolo. Ang gawin ito sa kanya, hindi ba parang sobra na? Xiaoyan, tandaan mo ito. Ang mga lalaki ay hinding-hindi magiging mas importante kaysa sa karera. At least ang pera, hindi ka sisilipan sa banyo habang naliligo ka sa madaling araw. Tungkol naman sa mga lalaki, alinman sa pera mo ang gusto nila, o ang katawan mo, o gaya ni Ye Chuan na parehong gusto ang mga iyon at gumagawa pa ng mga kuwentong kababalaghan at kasinungalingan. Naintindihan ko po, President Su. Kaya lang, kaninang umaga ay palihim ninyong hinalughog kung ano ang sakit na Nine Yang Godly Eyes at kung paano ito gagamutin. Halatang nag-aalala po kayo. Hoy, President Su, mag-ingat po kayo. Xiaoyan, anong nangyari? hindi ko alam. Mula sa security department, hindi natapos ang sinasabi at biglang naputol ang tawag. So family, puro mahihina lang pala ang pinapasahod nyo. Tila mga walang silbi. Mukhang kailangan nga ni Ching Xue ng mas malakas na lalaki para protektahan siya. Ching Xue, kapag nagsama tayo, magiging perpektong kapareha tayo sa buong Jiangcheng. Maganda ka, may kapangyarihan ako, ikaw ang mag-aalaga at ako ang magpapalawak. Ang ating magiging anak ay nakatadhanang maging hari ng lungsod na ito. Gwapo at perpekto. Tungkol sa lupa sa silangang bahagi ng lungsod, dapat na itong i-turn over bago matapos ang araw. Naintindihan mo ba? At isa pa, Ching Xue, napakahalaga ng araw na ito. Bakit mo pa inaasikaso ang mga maliliit na bagay na yan? Zhao Tiangxiong, sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pumasok dito? Pumarito ako ngayon para bigyan ka at ang buong pamilyang Su ng pagkakataon na mapunta sa tuktok. Magpakasal ka sa akin, pagsasamahin natin ang pamilyang Zhao at Su at ang buong Jiangcheng ay magiging sa atin. Mahal na Mr. Zhao, isama mo ang mga tao mo at lumayas kayo. Huwag ka naman masyadong magalit. Bakit hindi mo kaya silipin sa labas? Ang mga pinakamagagaling na security guard ng Su family ninyo ay nakahandusay na sa baba ngayon. Zhao Tiangxiong. Bitawan mo siya. Huwag kang kabahan. Nais ko lang malaman ng iyong munting assistant kung sino ang tunay na masusunod dito. Sige, sumigaw ka. Tawagin mo ang lahat ng matitapang. Diyan sa kumpanya nyo. Guwardiya, tulong po. Guwardiya, guwardiya. Naririnig mo ba? Ngayon, wala nang makakaligtas sa inyo. Ching Xue, ang Su family mo, gaya rin ng mga guard na iyon, pakitang tao lang, napakadaling pabagsakin. Ako lang, ang tanging makapagbibigay sa iyo ng tunay na proteksyon. Ngayong araw, sumunod ka at oo na para maging marangal na ginang Zhao. O kundi naman, pahihirapan kong mabankrupt ang Su family sa loob ng 1 linggo hanggang sa lumuhod ka at magmakaawa para maging ginang Zhao. Mahigit 30 palapag? Bakit ganito kalaki ang kumpanya mo? Hayaan mong makita ko kung anong ginagawa ng babaeng ito. Hindi maganda ito. Ching Xue, huwag kang masyadong matigas ang ulo.
Inakala mo ba na puro karahasan lang ang alam ko? Yung lupa sa silangang bahagi ng lungsod, namuhunan kayo doon ng 3 bilyong dolyar. Jiangcheng Bank ay matalik na kaibigan ng ating pamilyang Zhao family. Sa isang tawag ko lang ay kaya kong ipatigil ang pag-aproba ng loan ng Su family nyo nang walang katiyakan kung kailan ito itutuloy. Binabantaan mo ba ako? Sinasabi ko lang sa iyo ang katotohanan, kapag naputol ang pondo nyo, hindi tatagal ang Su family ng 3 buwan. Sa oras na iyon, kung hindi kayo mababang karote, mawawala lahat ng pinaghirapan ng lolo mo sa buong buhay niya. Pagdating ng panahong iyon, hindi ka na ang sikat na Madam Su, kundi isang kawawang pulubi. Madam Zhao, magiging Zhao's concubine na. Wala kang hiya. President Su, bitawan mo si President Su. Lalabanan kita ng patayan. Huwag kang masyadong mayabang. Igapos siya at takpan ang bibig niya ng maigi. Ay teka, hayaang panoorin niya ang lahat mamaya. Qingxue, 3 taon na kitang nililigawan, ngunit hinding-hindi ka pumapayag. Ngayon, dito na mismo, eto na, ito ang magiging lugar ng ating kasal? I-record mo ito. Pagkatapos namin ni President Su sa aming gabing pangkasal, ay isend ang video na ito sa matanda. Nagawa na ang dapat mangyari, tingnan natin kung paano patatanggi ang pamilyang Su. Subukan mo lang. Zhao Tiangxiong. Labag sa batas ang ginagawa mo. Napapatawa ako sa sinasabi mo. Dito sa Jiangcheng, ako, si Zhao family, ang batas. Ngayon, ang lugar na ito, ang opisina na ito, ang ating kwartong pangkasal. Sige, sumigaw ka. Tingnan natin kung may magliligtas pa sa'yo. Paumanhin po sa inyong lahat. Paumanhin po sa inyong lahat. Ang buong 30 palapag po ay tapos na naming linisin, maliban na lang sa loob ng opisina ng President Su kung nasaan ang mga basura. Ha? Ngayon ang Su family ay humantong na sa ganitong kalagayan? Kailangan nyo pa ng tagalinis ng basura para lang magpasikat? Hindi naman sa nagpapasikat, pero ako, bilang isang ganap na janitor, kailangan kong panatilihin ang mabuting dangal ng gusaling ito, di ba? Tingnan nyo, kayong mga basurang ito, kusang aalis na ba kayo o gusto nyo pang ilabas ko kayo? Sinong tinatawag mong dumi? Sino ang basura? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Sino man ang sumagot, siya ang pinariringgan ko. Parusahan nyo siya ng matindi. Patahimikin nyo ang lalaking iyan. Sino ka ba talaga? Lakas ng loob mong galawin ang mga tao ng Zhao family. Balita ko'y magpapakasal ka na, di ba? Halika rito. Lilinisan kita ng maigi. Anong ginagawa mo? Ang suit na ito ay nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Ibalik mo sa akin yan. Isa itong hiyas ng Emperador Qianlong, isang sinaunang jade na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Mukhang totoo nga ito. Isang jade na galing kay Emperador Qianlong? Oy, Young Master Zhao, magagawa mong linlangin ang iba, pero huwag ang sarili mo. Ang hiyas ko, ang jade ng Emperador Qianlong ko? Ito lang ang kaisa-isa sa buong mundo. Matibay pa sa diamante? Eto namang sayo, gawa lang sa plastik na dagta. Na hinaluan ng durog na bato, mahal na ito, kahit sa 80 dolyar lang sa tabi-tabi. Grabe, isa kang ganap na Young Master Zhao, tapos peke pala ang gamit mo? Hindi ka ba nahihiya? Sige, napakagaling. Ang isang tagalinis lang ng banyo ay may lakas ng loob na hiyain ako. Ngayon ipakikita ko sa iyo, dito sa Jiangcheng, ang kapalit ng pagsuway sa mga Zhao family. Dahil sa kinalaban nyo kaming Zhao family, ano na ngayon ang mangyayari sa inyo? Hello? Ginoong Wang, tungkol doon sa 7 proyektong pagtutulungan sa silangang lungsod. Ngayon din, ihinto nyo ang pakikipagtulungan sa Su family. Babayaran ng Zhao family ang doble sa penalty. Masusunod po, Young Master Zhao, tatapusin ko ito sa loob ng 3 minuto. Anong proyekto?
Iyon ang aming pangunahing proyekto sa Su Family na nagkakahalaga ng 700 milyong dolyar. Kritikal ang proyektong ito. 7 mga kasosyo ang may pananagutan sa pag-invest sa construction materials. Kapag huminto sila, tuluyang guguho ang buong proyekto. Zhao Tiangxiong, ito ay isang malisyosong pag-atake sa negosyo. Pwede kitang sampahan ng kaso. Idedemanda mo ako? Gawin mo. Sa isang tawag ko lang, tingnan natin kung aling hukuman sa Jiangcheng ang maglalakas loob na tumanggap sa kaso ninyong pamilyang Su. Ano? Umalis na ang Ginoong Wang. Ang Ginoong Li ay hindi na rin mag-invest. Tapos na tayo, President Su. Nag-withdraw na ang 7 nating kasosyo. Kinansela nila ang kontrata. Wala na ang proyektong ito. Naintindihan mo na, Ching Xue? Sa Jiangcheng, ako na Zhao family ang magpapasya kung sino ang mananatili at siya lang ang matitira. Ang pakikasal sa akin, ang tanging paraan mo. Kundi, bukas sa ganitong oras, ang presyo ng stock ng Su Group ay babagsak sa kalahati. Pagkalipas ng 3 araw, darating ang bangko para kumpiskahin ang iyong mga ari-arian. Sa loob ng 1 linggo, ang pundasyon ng inyong pamilyang Su sa 3 henerasyon ay siguradong mawawala na parang bula. Zhao Tiangxiong, napakawalang hiya at kadiri mo. Makinig ka na lang, Ching Xue. Sa presidential suite ng Century Hotel, hihintayin kita. Tingnan mong mabuti. Mas pipiliin ko pang maging asawa ang isang janitor kaysa magpakasal sa isang basurang gaya mo. Umalis ka na rito kasama ang madumi mong pera at ang mga banta mo. Lumayas ka. Ching Xue, matapang ka nagmamagaling ka. Makinig ka. Putulin ang lahat ng supply ng materyales para sa Su Group, pati ang mining, mga emerald, at mga metal accessories. Gusto kong ang pabrika nila ay tumigil na bukas, at kahit isang produkto sa bodega ay huwag ninyong hayaang mailabas. Opo, Young Master Wang. President Su ang pabrika ng mga supplier ng Jade. Lahat ay tinigil na ang pakikipagtulungan. Ching Xue, kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, ay aabot ka pa. Kung hindi, sa pagsikat ng araw bukas, ang inyong Su family ay magiging pinakamalaking katatawanan sa mundo ng negosyo sa Jiangcheng. Tapos ka na? Tagalinis ka lang, huwag kang magkunwari na kung sino ka. Kapag bumagsak na ang Su family, wala ka kahit mangkok para mamalimos. Sira! Sira! Kunin! Ay naku, nag-aakto ka pa na parang isang mangkukulam. Alam mo ba kung gaano kayaman ang Zhao family pagdating sa mga overseas mines? Isang tagalinis ka lang ng palikuran. Anong malay mo riyan? Sa 3 minahan, iniwanan kita ng isa. Pasalamatan mo ako dahil mabait ako, kaibigan. Sino iyan? Young Master, may problema po. Biglang gumuho ang malaking bahagi ng minahan sa Africa. Wala na ang pangunahing minahan ng diamante. May balita rin mula sa Northern Myanmar. Sumabog ang minahan ng jade doon. Wasak ang lahat. Sa 2 lugar, higit sa 8 bilyong dolyar ang nawala sa atin. Paanong nangyari ito? Bakit sabay silang nagkaproblema? Oo. Kumusta naman ang minahan ng tanso sa South America? Ligtas pa po ang minahan sa South America sa ngayon. Nako, Young Master Zhao, Mr. Zhao. Sabihin mo sa akin, sino sa ating dalawa ang mamalimos ngayon? Nagkataon lang? Suwerte lang iyan. Siguradong suwerte lang yon. Tagalinis? Aaminin ko na minaliit kita. Opo, swerte nga. Maganda rin ang swerte ko. Ganito na lang, Ching Xue. Pagkalipas ng 3 araw, sa Jiangcheng Convention Center, magkakaroon ng isang marangyang pagtitipon para sa pagpili ng mamahaling bato. Maglalakas loob ka bang isama ang iyong mapapangasawa na ito para makipagpustahan sa akin? Anong pusta? Sa pagpili ng bato, simple lang ang patakaran. Kayong dalawa laban sa akin. Kapag nanalo kayo, lahat ng mga supplier na pinutol ko ay ibabalik at pipirma ng 10 taong kontrata. Ako at ang Zhao Tiangxiong ay tuluyan ng aalis sa negosyo rito sa Jiangcheng.
Pero kapag ako ang nanalo, pakakasal sa akin si Su Qingxue. At ikaw, itatapon kita para ipakain sa buhaya. President Su, huwag kang pumayag sa kanya. Napakawalang hiya mo, Zhao Tiangxiong, sa buong probinsya ng Jiang. Alam ng lahat na noong 16 na taon ka pa lang ay sumisikat ka na sa mundo ng pustahan sa mga mamahaling bato sa Asya at tinawag kang hari ng bato ng probinsya ng Jiang. Ye Chuan, wala siyang kahit anong alam tungkol sa mga bato? Parang itatapon mo lang siya para matapos. Hindi ito patas. Ito ay alitan nating dalawa. Wala siyang kinalaman dito. Ngayon, may kinalaman na siya. Noong sinira niya ang aking 8 bilyong dolyar na mga minahan, dapat naisip niya na kukunin ko ang pinakaimportante sa kanya bilang kabayaran? Hindi ba't gusto mo siyang protektahan? Kung gayon, pagsasamahin ko na kayong dalawa, maaaring manalo ka kasama niya at makuha ang lahat ng mayroon ako? O wala kang magagawa habang pinapanood mo na mapapangasawa ko si Su Qingxue habang ikaw ay magiging pagkain na lang ng mga buhaya? Talagang gusto mong makipagpustahan sa akin tungkol sa mga basurang bato na iyan? Bakit? Natatakot ka na ba? Gumapang ka na lang ngayon sa pagitan ng mga binti ko. 3 araw mula ngayon, kita-kit sa pagtitipon. President Su, 7 sa 10 pinakamagaling na eksperto sa mga hiyas. Ang 7 ay nakapirma na sa eksklusibong kontrata sa Zhao family at ang natitirang 3 ay biglang nagpunta sa Amerika para magbakasyon at hindi sila makakabalik. Gusto talagang harangan ni Zhao Tianxiong ang lahat ng dadaanan ko. Huwag kang masyadong mag-alala. Kumain muna tayo ng merienda. Naghahanap ako ng paraan para mabuhay. Buksan na ang Stone Gambling Convention huling gabi na ito. Kumuha si Zhao Tianxiong ng 7 sa pinakamahuhusay na mga Stone Gambling Masters. Pero paano naman tayo? Kahit advisor, wala tayo. Bakit kailangan pa ng advisor? Narito naman ako, di ba? Ye Chuan. Kahit nga pagkakaiba ng kintab at kulay, hindi mo alam, di ba? Kung maganda ang bato o hindi. Isang tingin ko lang alam ko na. Huwag mong isipin na dahil niligtas mo ako minsan, ay pwede mo nang, ano ba itong tinitingnan mo? Sige na, sige na. Pero sasabihin ko sa'yo, nakakawili talaga itong libro. Mas maaasahan pa kaysa sa ibang tao. Mr. Ye, magaling si Zhao Tiangxiong sa larangan ng stone gambling. Mula pa noong 16 na taong gulang siya. Sige na, tama na. Naintindihan ko na. Wala naman kayong mahanap na ibang tao. Isama nyo na lang ako. At baka sakaling swertehin tayo. Hayaan na nga, wala naman tayong magagawa kung hindi sumugal. Xiaoyan, samahan mo siyang bumili ng disenteng damit. Gamitin mo ang card ko. Sige po, President. Mga panauhin, hayaan niyo akong ipakilala sa inyo ang lahat. Itong si Mr. Ye ay isa talagang pambihirang tao. Noong nakaraang araw lang, nandoon pa siya sa Su Group at siya mismo ang mag-isang naglinis ng buong 38 palapag na gusali sa bawat sulok ng sahig. Mula sa pagiging tagalinis hanggang sa maging antike expert ng President Su Ang. Bilis ng pag-angat niya, isang malaking himala rito sa Jiangcheng. Tagalinis ng banyo? Nababaliw na ba ang Su Qingxue? Wala na bang ibang mahanap ang pamilya Su? Mr. Ye, pagdanas lang iyon ng buhay sa ibaba. Mr. Ye, narinig ko na wala kang kaalam-alam sa pagsusuri ng mamahaling bato. Nagkataon naman na ang Zhao family ay 3 henerasyon nang nagpapatakbo ng negosyo ng alahas at jade. Hindi naman sa pagmamayabang, noong 16 na taong gulang pa lang ako, sa Myanmar Jade Auction, nakahanap na ako ng pambihirang klase ng salamin. Karamihan sa mga nakatatanda rito ay tiyak na nakita na ang nahanap kong napakamahal na Emperor Green Jade, di ba? Ang pagsusuri ng mamahaling bato ay tungkol sa talas ng paningin. Tungkol ito sa karanasan at sa yaman ng kaalaman ng pamilya namin sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ito basta walis o basahan lang. Alang-alang sa mukha ni President Su, kung aamin ka na ng pagkatalo ngayon, mapapatawad pa kita, papalayain pa kita. Tapos ka na bang magsalita? Hindi ba't tungkol lang naman sa panalo at talo ang kompetisyon? Tapos ka na bang magmalaki?
Masyado kang mayabang. Gusto kitang lumuhod at manood kung paano ako mananalo ngayong gabi at kung paano ko mapapangasawa si Ching Shue. Mr. Zhao, huwag kang masyadong kampante. Mr. Ye, sa'yo ako tataya. Binibining na siya. Anak ka ng may-ari ng pinakamalaking minahan sa Russia? Balak niyo ba talagang kalabanin ang Zhao family ko dahil lang sa isang tagalinis ng banyo? Paano nagkakilala si Mr. Ye at si Binibining Nasha? Siguradong magseselos ang lahat sa nangyayaring ito. Kung ganoon, sa Russia ka na magpakasal. Ching Shue, kahit gaano pa kamahal ang lumabas sa unang round, ibibigay ko sa iyo bilang regalo natin sa unang pagkikita. Ang 8 milyong dolyar na ito. Isang dekalidad na ice jadeite, napakalinis ng texture, at napakaganda ng kulay, 30 milyong dolyar ang halaga nito sa merkado. Ching Shue, ito ang tunay na pustahan sa bato. Hindi tulad ng iba na habang buhay na hindi makakakita ng ganito kagandang kalidad. President Su, parang matatalo na talaga si Mr. Ye. Ayaw ko. 800 lang, di ba? Ito na lang. President Su, ang fiancé ninyong treasure expert, napakatipid naman masyado. Hapunan ito para sa mga mamahaling bato, hindi ito tambakan ng basura. Ye Chuan, gusto mo ba talaga akong matalo? Kung matalo ka man, ikaw ang papakasal sa kanya? At hindi naman ako. Xiaoyan, nakikita mo ba yan? Hinding-hindi ka dapat maniwala sa mga lalaki. Sandali lang? Ako na ang magbubukas nito. Isang purong-purong emerald green. Napakakintab at napakalinaw nito. Wala man lang kahit anong lamat. Ang kulay na ito at ang pagkapuro nito, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 50 milyong dolyar. At bihira lang makahanap ng ganito kahit may pera ka. Mr. Ye, sinabi ko na sa'yo na naniniwala ako sa'yo. Basta't gusto mo, ang lahat ng minahan sa buong Russia ay magiging sa'yo. Binibining na siya. Pakabantayan mo ang mga sinasabi mo. Fiancé ko siya. President Su, noong mga nakaraang araw lang ay sinabi mong ang kasunduang ito ay makalumang basura at hindi mo ito kikilalanin kailanman, di ba? 20 taon na ang nakakaraan ng itinakda ito. Isang malinaw na kasunduan, ang lolo ko mismo ang nagtakda nito. At hindi ito para sa ibang tao. Nasumingit lang at magpakitang gilas. Oh? Fiancé? Haha. Mr. Ye? Mukhang may pinagtatalunan pala kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Lagot na. Mukhang sumasabog na sa selos ang sitwasyon. Mismo si President Su pa talaga ang umamin sa kasunduan. Ito na ba ang tinatawag nilang pag-ibig? Mukhang kawili-wili ito. Unang round pa lang naman, minalas lang. Subalit, ang pagsusugal sa bato ay hindi lang dahil sa suwerte. Oras na para ipakilala ang aking guro, ang numero 1 Stone King sa buong Asia, si Master Wu Liang.
Bata, sapat na ang swerte kahit isang beses lang. Wu Liang, ang Asya na totoong hari ng bato, hindi pa natalo sa loob ng 20 taon. Ang kaniyang kahusayan ay Tama, ngayon ay para sa ikalawang round, ang paghahanap ng kayamanan sa itim na dagat. Ipasok ang lawa ng tinta. President Su at Mr. Ye, ito ang sikreto ni na Hari ng Bato at Wu Liang. Ito ang kanilang espesyal na teknik. Bago ang timpla ng tinta, kaya nitong harangin ang lahat ng liwanag at ang pagdetect ng maraming kagamitan. Sa buong mundo, siya lamang ang tanging tao na may kakayahang maramdaman ang bato. Gamit lamang ang kaniyang pandama. Ganoon ba? Okay. Paghahanap ng kayamanan sa itim na dagat, nakakita na ako ng demonstrasyon nito sa Rusya noon. Isa itong pambihirang galing. Pangatlo sa kaliwa. Pampito sa gitna. At pangalawa sa kanang ibaba. Ang unang piraso ay isang high-grade blue jade. Ang pangalawang piraso ay ang pinakamataas na klase ng glass jade at may malinaw na kulay. ang pangatlong piraso ay glass jade rin at may bahid ng ube at berde. Bata, ikaw na. Ipakita mo sa akin kung ang iyong kakayahan ay sapat pa rin dito sa dagat ng tinta. Nakikita mo ba iyon, Yechuan? Ito ang tunay na lakas. Sa harap ng perpektong memorya, ang swerte mo ay walang halaga. Maaari ka pang sumuko habang may oras pa. Kung hindi, mas mabuti pang tumalon ka na lang sa dagat ng tinta para lumangoy. Ha ha ha! Wala namang problema kung sumuko na tayo sa laban na ito. Ang kaligtasan mo ang mas mahalaga. Nabalitaan ko na ang tintang iyon ay nakakaso, baka masugatan pa ang iyong mga mata. Huwag mo nang pilitin ang iyong sarili. Ang diskarteng paghahanap ng kayamanan sa tinta ay sinanay ni Wu Liang sa loob ng hindi bababa sa 50 taon. Walang dahilan para itaya ang buhay mo sa laro na iba ang nagtakda. Iho, may hangganan ng pagsusugal sa mga bato, ngunit ang buhay mo ay walang katumbas na presyo. Hindi nakakahiyang umatras muna. Limang hakbang sa kaliwang itaas, 3 sa mismong gitna, at 9 sa kanang ibaba. Nagkukunwari ka lang naman. Sa unang bato, puro lunti ang kulay. Isang apple green ice jadeite. Sa ikalawang bato, kulay ube. Isang violet green floating ice glutinous variety. At ang ikatlong bato, ito ay isang glass grade emperor green. Ano? Mas puro at mas maningning ito kaysa sa Stone King noong unang round. Ang kabuuang halaga ng 3 bato ay mahigit 70 milyong dolyar. Kung ang pag-uusapan ay kalidad, higit pa ito sa mismong Stone King. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ba dapat lang na manalo? Ang cute nilang dalawa. Nakaka-interes. Ang lalaking ito lalong nagiging interesante. Imposible. Hindi ito maari. Baguhan, hindi ka umaasa sa karanasan, kundi sa kakaibang abilidad sa paningin, di ba? Ang iyong aura ay katulad ng sa kaniya. Sayang, sayang talaga.
30 taon na ang nakakalipas sa loob ng kagubatan. Sarili kong mga kamay ang tumapos sa taong may gintong mga mata na katulad ng sa iyo. Ang dugo niya ay ginawa kong alak, pampalakas talaga. Anong sinabi niya? Si Wuliang ba? Ay dati nang nanakit ng tao? Pangatlong yugto, ibahin naman natin ang laro. Mula sa mga bato, ilabas ang mga kulay na bato. Ang mga batong ito ay puno ng dagta at ang iba ay mga peke na pinagdikit-dikit lamang. Isa lang sa kanila ang tunay na jade. Simple lang ang panuntunan. Sa loob ng 3 minuto, pumili ang bawat isa ng bato. Ang may mas mahal na tunay na jade ang mananalo. Ang larong ito ay susubok sa talas ng inyong paningin at konsentrasyon sa gitna ng gulo. Mas mahirap pa ito kaysa sa pustahan ng bato sa Muhay. Sandali muna. Wow, napakagandang dilag. Napakaganda niya. May kaugnayan din ba siya kay Ye Chuan? Sana naman ay hindi siya babaero. Waner? Anong ginagawa mo rito? Ay, napakahusay. Shimei, kapag sumali ka sa amin, siguradong mananalo tayo? Huwag mo akong hawakan. Ako si Lin Wan Air. Humihiling na sumama sa panig ng Zhao Tiangxiong. Ano? Hoy bata, napakalakas naman ang loob mo. May alam ka ba sa pagsusuri ng mga bato? Xuantian Treasure Appraisal Token. Lin Wan Air, Xuantian Treasure Appraisal Token. Ang grupong nagtatago ng 100 taon. May tagapagmana pa lang, lilitaw. Magaling, Miss Lee. Basta't kaya mo siyang talunin, malugod kang welcome rito. Lahat kami sa Zhao family ay maaari mong utusan. siya ang pinili mo at hindi ako? Kung ganoon, pipiliin ko na lang ang kalaban mo. Bakit kailangan ganito ang gawin mo sa akin? Ye Chuan? Sino siya? Bakit kamo? Shikshang. 5 taon pa lang ako nang magkakilala tayo sa sekta. 18 taon akong naghanda ng gamot mo. Noong nagsasanay ka at nasasaktan sa pag-iensayo, kailan ba ako hindi nagpuyat para alagaan ka? Sa iyong pagsasanay, hindi ba't lagi akong nagbabantay at nagpoprotekta sa iyo? Pero ano ang ginawa mo? 10 araw pa lang simula nang bumaba ka ng bundok, ay pakakasalan mo na agad itong babaeng bago mo palang nakilala? Nakita ko kayong naghahalikan. Shimei, kaya ko lang ginawa yon ay dahil... Shikshong, binigo mo ako. Ngayon, panoorin mo ng mabuti kung paano kita tatalunin. Hirap na hirap akong makakita ng lalaking gusto ko at naibigay ko na ang una kong halik. Bakit ba napakaraming kaagaw ko sa kanya? Interesante. Habang dumarami ang mga babaeng nag-aagawan sa isang lalaki, ay mas lalo itong nagiging karapat-dapat na makuha. Isa talaga siyang isang bagay na napakahirap ngunit sulit abutin. Ang takbo ng kwento. Kaibigan simula pagkabata, isang tapat na kasamahan, isang mayamang fiancé, at may nakabantay pang anak ng isang Russian mining magnate. Mr. Ye, anong klaseng swerte sa babae ang mayroon ka? May pag-asa pa bang lumaban ang ating President Su? Kahit hindi ko masyadong maintindihan. Ang kwentong sinasabi nyo, tama si Miss Lee, tama siya. Ang mga lalaking gaya ni Ye Chuan na pabago-bago ang isip, na walang katapatan, ay sabay-sabay nating ipatalo ng lubusan. Walang anuman. Naniniwala ako sa iyo. Salamat, Qingxue. Shikshong, ang iyong 9 young godly eyes, sa loob ng isang araw, ay hindi maaaring gamitin ng husto ng mahigit sa 3 beses. Tama ba? Pati iyan ay alam mo? Lahat ng kahinaan mo ay tanda ko. Ang round na ito ay ipapanalo ko para kay Young Master Zhao. Gagamitin ko ang lahat ng alam ko para ipanalo si Young Master Zhao.
Masyado itong maraming impormasyon. Magkabata ng mahigit 10 taon at alam pa nila ang pinakamalaking kahinaan ng bawat isa. Ang pag-ibig ni President Su. Ye Chuan, tingnan mo ako. Ang kahinaang sinasabi niya ay kahinaan na noong unang panahon. Ngunit para manalo, hindi kailangan ng perpektong kagamitan. Ang kailangan ay isang taong hindi sumusuko. Pangatlong round, ang countdown para sa Hongshu Luanzhen ay magsisimula na. Ang balat ng batong ito ay may katangian ng Haojiang Changkou mula sa bagong lupain. May mga blind spot, likas na may kulay lila, mukhang maganda ang kalidad nito. Ito ang pipiliin ko. Sandali lang po. Ang pirasong ito ay tunay na ice variety. Ang kulay nito ay medyo mapusyaw at malabo at may mga hibla sa loob. Ang isang iyon naman na mukhang ordinaryo. Sa bahaging nagbabakbak ay may kumikinang na parang langis. Ang nasa loob nito ay sigurado na isang klase ng salamin na kulay asul na langit. Eto na ba? Eto na ba ang pinakamataas na teknik sa larangan ng pagsusuri ng kayamanan? Talagang kahanga-hanga ang kabataang ito. Bilang matanda, hanga ako sa iyo. Ako na ang magbubukas ng bato. Sige po. Isang uri ng kristal, kulay asul na langit, may pinakamataas na linis. Ang taya ay $100 milyong at ito ang may pinakamataas na halaga rito. Nanalo tayo. Siguradong panalo na tayo sa round na ito. Sige, nakuha na ni Waner ang pinakamaganda. Pangkaraniwan na lang ang mga natitirang materyales. Waner. Ye Chuan, mag-focus ka. Paubos na ang oras. Mr. Ye, huwag mo nang tingnan si Miss Lin. Bilisan mong tingnan ang bato. Ito na lang marahil. Parang bato lang ito sa daan at ang halaga ay $2,000 lang. Ano? Kahit 10,000 ay wala? Sabi ko na nga ba wala siyang silbi? $2,000 lang. Maglaro ka na lang sa putik. Miss Lee, heto ang $50 milyong. At simula ngayon, kayo na ang tatanungang loob ng Zhao family namin. Ayoko. Gusto ko lang panoorin kang matalo. Shikshang, mas gusto kong panoorin kung paano itong napili mong gamit ay agawin sa harap ng marami para maging laruan lang ng iba. Iyan ang gusto ko. Napakahusay, Miss Lin. Huwag kang mag-alala. Kapag nanalo ako, mapupunta sa akin si Su Qingshui. Babaero si Ye Chuan, di ba? Bubulagin ko ang mapanlinlang niyang mga mata para ipaghiganti ka. Pinagplanuhan mo talaga ito ng mabuti para lang agawin ang fiancé ko. Agawin? Siya naman itong unang lumayo sa akin. Tamang-tama ang dating ko ngayon. Ang kaguluhang ito? Paunlad ng paunlad? President Su, hindi ito ang oras para makipag-away. Bilis. Oras na para sa huling bahagi. Dahil nariyan si Master Shiwang para sa akin, at mayroon pang Master Lin, perpekto na ang lahat, kampampi ko ang langit. Isang laban na lang ang natitira, gawin nating mas exciting. Isusugal natin ang lahat. Ano? Pipili ang bawat panig ng isang bato. Kung sino man ang makakuha ng mas mababang halaga, siya ang kailangang durugin ang batong iyon ng pinong-pino at agad itong lulunukin. Sa ganitong paraan, hindi lilipas ang 3 araw, masisira ang iyong katawan, mapupuno ng sugat sa loob, hanggang sa tumigil ang iyong mga lamang loob, at tuluyan kang mawawala. Hindi maari, Zhao Tiangxiong. Nabaliw ka na ba?
Masyado itong mapanganib. Mapanganib? Kung natatakot ka, ang nakasulat sa kasunduan ay pinal at ang lahat ng narito ay magsisilbing saksi. Kung natatakot ka, sumuko ka na ngayon din at ibigay mo ng maayos ang Su family at ang iyong sarili, linisin mo ang iyong sarili at ihandog mo iyan sa akin. President Su, huwag kang pumayag. May mapapasama rito. Mr. Zhao, ang pagkilala sa bato ay isang sining, bakit kailangang maging ganito kalala? Maaaring maggarantiya ang aming minahan sa Russia? Paano kung katumbas na ari-arian na lang ang itaya natin? Ari-arian, wala akong pakialam sa pera ngayon. Ngayon, ang gusto ko ay matapos na ang Yechuan na iyan. Gusto kong makita niya gamit ang sarili niyang mga mata. Kung paano kita, Su Qingxue, pahihirapan at hahamakin. Dahil nailatag na ang plano, ang batas ay batas. Yechuan, kung hindi mo ito tatanggapin, mapipilitan kaming ideklara ang iyong pagkatalo. Yechuan, tara na. Hindi ko na kailangan ng kumpanyang ito. Hindi natin dapat pirmahan ang kasunduang ito. Sa laban na ito, tataya ako. Yechuan, itinataya mo ang iyong buhay. Para sa iyo, at para na rin sa sinabi ng aking guro tungkol sa daan tungo sa tagumpay. May mga hamong hindi matatakasan, kaya kailangang lampasan. Sige, may lakas ka ng loob. Simulan na natin, Master Wu. Mauna na kayo po. Magsisimula na ang laban. Ang batong ito, mula sa lumang minahan ng Fakant, matibay ang balat, pantay ang butil na parang asin, siguradong maganda ang kulay nito. Ito ang napili ko. Naku po, 9 Young Godly Eyes ay nasa limitasyon na. Yechuan, wag mo na tignan. Tinatanggap ko na ang pagkatalo. Yechuan, huwag mo nang tignan. Sumuko na ako. Piliin mo ang pinakamaliit. Iyan ang itinuro sa atin ni Guro bata pa lang tayo, bilang hudyat ng tiwala. Naniniwala ang kapatid ko sa kanya, pero kanina pa niya gustong mapahamak ako. Hindi ako naniniwala, halos hindi na makakita ang sarili kong mga mata. Yechuan, malapit na matapos ang oras. Bakit? Natatakot ka ba? Tagalinis ka lang naman ng banyo? Hanggang dyan lang ba ang tapang mo? Mr. Ye, Dapat ba akong maniwala sa kapatid ko? Huling 3 segundo na lang. Ito na, ang pinakamaliit na Black Wuxia. Haha. Yechuan, hinahanap mo talaga ang sarili mong kapahamakan. Pumili ka ng batong hindi man lang nararapat maging tuntungan para lang itaya ang buhay mo sa akin. Isang ice species yang green na may plahong bulaklak, matingkad ang kulay, mahigit sa 1/4 ang sukat nito, ayon sa presyo ng merkado. Ito ay nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Nanalo na ako. Master Wu, ikaw talaga ang hari ng mga bato. Yechuan, anong ilalaban mo riyan? Maghanda ka ng lumunon ng alikabok ng bato. Ito ang jadeite ng dugo? Hindi. Ito ang jadeite na espiritual ng dugo ng dragon. Ang maalamat na Spirit Jade na may taglay na enerhiya ng kahoy at apoy na nagpapalakas ng katawan at nagpapahaba ng buhay. Ito ay matagal na lumampas sa antas ng karaniwang mga alahas. Ito ang pinakahihintay na mahiwagang bagay ng mga nais maging immortal. Walang katumbas na presyo ito. Hindi ito kayang sukatin. Hindi, imposible. Mula sa isang ordinaryong bato, paanong nagkaroon ng jade na espiritual ng dugo ng dragon? Tapos na ang pustahan, si Yechuan ang nanalo. Nanalo tayo. Sabi ko na nga ba, palagi kang nakagagawa ng milagro. Waner, tinulungan mo ba talaga ako? Ano ba talaga ang balak mo? Zhao Tiangxiong. Ikaw ang nagtakda ng pusta, at ngayon ay talo ka na.
Young Master Zhao, tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Young Master Zhao, tara na. Kainin ang pulbos. Kainin ang pulbos. Kainin ang pulbos. Kainin ang pulbos? Kainin ang pulbos? Hindi ako natalo. Mandraya ka. Yechuan, kainin mo ang pulbos na ito, kundi paparusahan ko siya ng matindi. President Su, Zhao Tiangxiong, kahit pasaktan mo ako ngayon, hindi mo na mababago na isa kang ganap na basura at isang talunan. Ye Chuan, hayaan mo siya. Hindi niya ako kayang saktan. Isa ka talagang hamak na tao. Ngayon din, agad, kainin mo iyan, kung hindi ay tutuluyan ko siya. Sige, kakainin ko. Huwag, Mr. Ye. siya ang sumira sa patakaran, siya ang gumagawa ng gulo gamit ang sandata, hindi dapat ituloy ang pustahan. Walang hiyang babae ka, naghahanap ka ba ng gulo? Ye Chuan. Hindi ko akalaing ganito kababa si Mr. Zhao. Medyo magaling ka pala. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang iyong kakaibang paningin. Anong nangyari? Hindi na ba gumagana ang paningin mo? Bakit ko naman papalakarin ang sarili kong mapapangasawa? Ang gusto kong tapusin ay ang isang basurang gaya mo. Tapusin mo na lang ako. Pakawalan mo na si King Shu. Gusto mong magpakitang gilas? Sige, pagbibigyan kita. Huwag. X1 Tian Immobilization Talisman. Bakit hindi ako makagalaw? Linwaner, walang hiyak ka, ang lakas ng loob mong trader rin ako. Traidor, kailanman ay hindi ako naging tapat sa iyo. Gusto ko lang na matalo si brother. Hindi ko sinabing mawala na siya. Kontrolin ang sitwasyon. Mr. Zhao, tapos na ang laro mo. Sinubukan mong tapusin ang buhay ng iba gamit ang baril. Saksi ang lahat ng nandito. Tungkol naman sa kaparusahan mo, sina Mr. Ye at President Su na ang magdedesisyon. Zhao Tianxiong, ikaw ang gumawa ng pustahang ito. Dalhin niyo siya rito. Ipalunok niyo sa kanya ang lahat ng alikabok ng batong ito. Wag po, Ching Xue. Hindi, President Su, Mr. Ye. Patawad, nagkamali ako. Ibabalik ko ang lahat ng supply chain kay Su family. Maawa kayo, palayain niyo na ako. Hindi lang yon. Pati na ang dalawang minahan sa Africa at South America na gumuho na. Ang lahat ng pag-aari sa mga iyon, ilipat mo na lahat kay Su family. Ang dalawang minahang iyon? Hindi ba't wala na silang silbi? Ang mga lagusan lang ang sinira ko, pero ang mga mineral sa ilalim, hindi naman nawawala ang mga iyon. Magbayad ka lang ng mga tao para linisin iyon. At makakakuha ka pa rin ng mga diamante at tanso. Ano ang pipiliin mo, ang kaligtasan mo? O ang dalawang minahang, wala namang pakinabang sa iyo? Sige, ibibigay ko na ang lahat. Ilayo siya. Sino ang mag-aakalang itotaya mo ang iyong buhay para sa iba? Lalo mo lang akong binibigyan ng dahilan na makuha ka, Mr. Ye. Makuha man ang iyong buong pagkatao? Maging ang iyong puso. One Air, bakit mo ako tinutulungan? Shikshong, hanggang dito na lang ang ating pag-iibigan. Sa pagkakataong ito, ako naman ang mangiiwan sa iyo. President Su, darating na ang siyam isang-isang. Nakuha mo nga ang tagumpay, ngunit nawala naman ang iyong kababata. Si Mr. Ye, si President Su, pati na si Binibining One Air at ang tagapagmana ng Rusya, napakagulo talaga ng tadhana. Itinaya niya ang buhay niya para lang iligtas ako, at ang utang na loob na ito, hinding-hindi ko na mababayaran pa. Paano kaya kung pati ako, si Xiao Yan, ay tuluyan na ring sumali sa magulong tadhana na ito? Hoy, bata, ang mga mata mo ay si Nine Yang Godly Eyes? Hindi mo iyan maitatago sa mga eksperto. Ang nagtatangkang makuha ang mga mata mo ay hindi lang ordinaryong tao. Ikaw at ang hawak mo na pambihirang katawan.
Ang inyong mga problema ay nagsisimula pa lamang. Narinig kong nagsasalita si Hari ng Bato. Paano niya nalaman ang tungkol kay Nine Yang Godly Eyes? Posible kayang Ye Chuan, hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Ye Chuan, napagod lang ako? Pinilit lang nila akong magtagal doon ng ilang araw. Tagumpay ang inyong pagkapanalo sa family at maligayang paggaling din sa inyo, Mr. Ye. Para ipagdiwang ang doble nating kagalakan, sa silid sa taas ay naghanda ako ng isang espesyal at pribadong regalo. Maniwala ka sa akin? Magugustuhan mo ito. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang tingnan ngayon sa itaas? binibining na siya. Salamat sa iyong regalo, pero ang fiancé ko ay kakagaling lang sa karamdaman, kailangan niya ng pahinga. Mukhang wala pa siyang lakas para dyan. President Su, masyadong mataas ang pag-aalala mo. Ang mga lalaki ay hindi lang kailangan ng pahinga sa kama, kung minsan ang tamang sorpresa at saya ang pinakamabisang gamot. Naniniwala ako na si Mr. Ye mismo ang gagawa ng pinakamagandang desisyon. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Mr. Ye, natatakot pa rin po ako. Tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata sa gabi, naalala ko kung paano ka napahamak at nakabulagta sa harap ko. Wala na akong pakialam, ibubuhos ko na ang lahat. Ye Chuan, gusto kita. Alam ko na isa lang akong hamak na assistant at hindi ko mapapantayan si President Su o kahit si Binibining na siya, marami akong hindi alam. Pero gusto talaga kita. Mula noong unang beses na punitin mo ang medyas ni President Su, naramdaman ko na iba ka sa lahat. Xiaoyan, masyado ka na bang nakainom? Ano bang pinagsasabi mo? Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Pasensya na po, President Su. Patawad po. Lasing lang po ako. Naku naman, Xiaoyan. Pahamak talaga ang alak. Ano bang pumasok sa isip mo? Nagawa mong agawin ang lalaki ni President Su. Gusto mo na bang mawala? Hindi maganda ang pakiramdam niya. Ihahatid ko muna siya sa itaas para magpahinga. Babalik na kami sa kwarto. Dito ka matutulog ngayong gabi? Hindi pwede. Kuwarto ito ni Ching Xue? Sa kwarto ng katulong lang ako natutulog? Kapag nalaman ito ni Ching Xue, pagbabayarin niya ako. Ye Chuan, huwag ka ngang magpanggap na disente. Sa kabilang banda ay may junior disciple ka na handang gawin ang lahat para sa iyo. Sa kabila naman ay may anak ng bilyonaryong Russian na palihim na nagbabantay sa iyo. At saka, nag-confess sa iyo si Xiaoyan sa harap ng maraming tao kanina. Sabihin mo nga, iniisip mo pa rin ba ang junior disciple na si Warner? O baka naman sa tingin mo, ang tulad ni Nasha na sobrang kaakit-akit ang mas pasok sa iyong panlasa? Imposible iyan. Ang mahal ko ay si Ching Xue. Ang taong pinoprotektahan ko ay walang iba kundi si Ching Xue. Sa buhay na ito, Su King Xue. Siya ang itinakdang makasama ko. Kahit na sa pangkaraniwang araw ay parang wala akong pakialam sa paligid at parang bihasang-bihasa ako. Pero sa totoo lang, unang beses ko palang ito. Nakapagtataka. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Sa katunayan, napakaganda ng pakiramdam ko. Mula bata pa ako, laging malamig ang mga kamay at paa ko.
Hindi sila uminit kahit sa panahon ng taglamig at parang nagyayelo tuwing tag-init. Pero ngayon ay maligamgam na ang pakiramdam ko, mainit na ang buong katawan ko. At nararamdaman ko na sa loob ng aking katawan ay mayroong mainit at maliit na ilog na umaagos. Napakagaan sa pakiramdam. Kahit buong gabi, tayong abala kahapon, hindi pa rin ako nakaramdam ng pagod. Tama ka? Mas malinaw na rin ang paningin ng aking mga mata kumpara kahapon at hindi na masyadong masakit ang mga ito. Nga pala, sabi noon ng aking guro na mayroon akong Xuanyang na katawan at ikaw naman ay may Xuanyin na katawan. Kailangang balansehin ang enerhiya ng bawat isa para magtagumpay. Oho, ganito pala ang ibig sabihin ng pagbabalanse ng enerhiya. Kung gayon, dapat pa ba nating ipagpatuloy ang pagbabalanse ng ating enerhiya? Sige ba? Ikaw ang boss, susunod ako sa'yo. President Su, may masamang nangyari. Wala po akong nakita. Xiaoyan, anong nangyayari? May problema sa kumpanya. Lahat ng empleyadong pumasok ngayong araw ay sabay-sabay na nagkaroon ng mataas na lagnat at lahat sila ay sumisigaw dahil sa lamig. Nandoon na ang medical team pero hindi nila makita ang sanhi at patuloy na kumakalat ang mga sintomas. Trangkaso? Trangkaso ba ang dahilan? Hindi! Dahil ito sa isang sumpa. Sumpa? Paano naman yung sumpa? Natanggal na ito. Ngunit hindi ito isang simpleng taktika sa negosyo at hindi rin ito isang medical na aksidente. Kung ganoon, ano iyon? Iyon ay ang sumpa ng dugo, isang napakasamang uri ng itim na mahika. Ang taong nagsumpa ay kailangang gamitin ang sariling dugo para ihalo sa dugo ng biktima at gagamit ng isang bagay para ito ay simulan. Ang makakagawa ng ganitong sumpa at kayang idamay ang lahat ng tao sa buong gusali ay mapanganib. Mr. Ye, siguradong matatalo mo siya. Hindi sigurado. Ang gumagawa ng ganitong uri ng sining, hindi lang dapat mataas ang kaalaman sa mahika, kundi dapat ay nakagawa na rin ng masama at gumagamit ng buhay na tao bilang alay. Naramdaman ko na ito noon sa Timog Silangang Asya, ang isang napakatulad na enerhiya. Mukhang ito na nga iyon. Ye, Chuan. Ikaw nga ang nag-alis ng sumpa. Hanga-hanga ka talaga bilang tagapagmana ng Nanyang God Eyes. Ang mga matang iyan, napakaganda. Stone King Wu Liang, ikaw nga ang naglagay ng sumpa. Master Wu, anong nangyari sa'yo? Ang pagiging Stone King ay isa lamang pagpapanggap ko sa labas. 30 taon na ang nakakalipas. Ako noon ay nakakuha sa isang batang may kakaibang mga mata gaya mo. Inuubos ang kanyang lakas upang makuha ang bahagi ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi pa ito sapat. Sa loob ng sagradong hiyas na libu-libong taong itinago ng pamilyang Zhao, ay may nakakulong na espiritu at galit at inubos ko na silang lahat. Kaya naman pala iba na ang iyong aura. Sa nakalipas na mga araw ay lalong lumakas ang iyong kapangyarihan. Ngayon, 2 hakbang na lang ang kailangan, ang iyong mga mata at ang natatanging lakas ng kanyang pagkatao. Kapag sumama na ito sa iyong mga mata at nakuha ko ang pinagmumula ng kanyang kapangyarihan upang makaisa ko, malalampasan ko na ang hangganan ng buhay at magkakaroon ng immortal na paningin. Nababaliw ka na ba? Masama ang iyong ginagawa? Masama? Maraming paraan sa mundong ito. Ang nagwawagi ang laging tama. Yechuan, bibigyan kita ng isang pagpipilian. Pagkatapos ng 3 araw, dalhin mo ang iyong mga mata. Kasama ang babaeng ito, pumunta ka sa Ghost Market para harapin ako. Kung kusa mong ibibigay ang iyong mga mata at hahayaan siyang makaisa ko, pakakawalan ko ang daan-daang libong mga buhay sa Jiangxi. Nananaginip ka! Mas pipiliin ko pang tapusin ang lahat kasama ka kaysa ibigay si Ching Shue sa isang masamang nilalang na gaya mo. Tapusin ang lahat? Hahayaan mo ba talaga siyang mawala? Sumpa ng dugo, simulan. Sa 49 na pinagkukunan ng tubig sa Jiang City, nagbaon ako ng mga isinumpang bato at kanina lang ay na-activate ko na ang mga ito. Pagkalipas ng 72 oras, lahat sa Jiang City na iinom mula sa tubig sa gripo ay magkakasakit dahil sa sumpa. Magsisimula ito sa lagnat. Pagkatapos ay pagkasira ng atay. At sa huli ay magiging rebultong bato sila. Ang lunas ay ako lang ang nakakaalam at nasa kamay ko rin ito. Kapag hindi ka dumating, ang Jiang City ay magiging isang bayan na wala ng buhay. Baliw ka na! Daan-daang libong buhay ang nakataya dyan. Tandaan mo, Yichuan, daan-daang libong buhay. Kapalit ng mga mata mo at ng babaeng ito. Ang palitang ito ay sulit na sulit. Pagkalipas ng 3 araw, sa kailaliman ng palengke, hihintayin kita.
Ye Chuan, huwag kang pupunta. Isa itong patibong. President Su, Mr. Ye, kakakuha ko lang ng emergency na abiso. Sa maraming ospital sa mundo ay dagsa ang mga pasyenteng may mataas na lagnat at nawalan ng malay. Parehong-pareho sila ng sintomas sa mga empleyado ng kumpanya natin. Ang buong lungsod ay kasalukuyang sinusuri ang pinagmumulan ng tubig. Chingsue. Patawad po. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kayang panoorin na ang buhay ng daan-daang libong tao ay mawala ng dahil sa akin at hindi ko rin hahayaang malagay ka ulit sa panganib. Hello, Nasha. Kailangan ko po ang inyong tulong. Sa pagsusugal ba sa bato? Hindi. Isa itong digmaan. Nagpakalat si Wuliang ng sumpa sa buong lungsod. At kailangan ko sa loob ng 3 araw na mahanap ang 7 daluyan ng tubig. Pati na rin, natapusin na ang lahat sa kanya. Sige, maghahanda na ako. Mapapahamak ka. Chingshue, natatandaan mo pa ba ang sinabi ng aking guro? Ito ang kapalaran ko. Nariyan ka para sa akin ngayon. Nariyan si Wan Er, si Nasha, pati na si Xiaoyan. Kasama na ang lungsod na ito na kailangang protektahan. Chingshue, tulungan mo ako. Sama-sama nating ayusin ang gulo na ito. Ayos ba? Sige. O siya, oras na para humingi ako ng tulong. Kailangan kong hanapin si Wan Er. Pagdating sa kaalaman sa mahika, ay mas marami siyang alam kaysa sa akin. Hindi tayo mananalo kung wala siya. Ye Chuan, anong oras na ba? Nasa panganib ang buong lungsod. Daan-daang libong buhay ang naghihintay na iligtas mo. Pero ang una mong naisiip ay ang Shimei at Liwan Er mo? Aray, aray, aray! Napakasamang lalaki mo talaga. Aray, aray! Mahal kong asawa. Mali ako, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang, dapat tayong mag-ingat sa kaaway at pagdating sa taktika, pagsamahin ang lahat ng lakas na maaari nating makuha. Huwag kang mag-alala, utusan lang ako, ikaw ang tunay na pinuno. Xiaoyan, lumabas ka muna. Ha? Bakit po? Ipapatupad ko ang batas ng pamilyang Su family. Bago ka lumabas, ubusin mo ang gamit niya. Huwag. Xiaoyan, tulungan mo ako. Mr. Ye, bahala ka na sa sarili mo. Hindi na kita matutulungan yan. Ginamit ko ang pamilya ko sa malayong silangan at ang lahat ng intelligence network sa Timog Silangang Asya, Wuliang o sabihin nating ang alias niya. Nitong nakaraang 10 taon ay naging aktibo sa Myanmar, Laos, sa mga kalsada ng pagsusugal ng bato sa border ng Thailand at maging sa black market. May 7 report dito ng mga misteryosong kaso ng pagkakataon. Bago mawala ang mga biktima, silang lahat ay kilala na mga gambler ng bato at nakahawak sila ng kakaiba at mahiwagang orihinal na bato. At pagkatapos ay mabilis na natuyo ang kanilang katawan na may mga marka ng jade na lumitaw sa balat at lahat ng pinakamagandang jade na nakuha nila ay nawala na lahat. Ninanakaw niya ang kapalaran ng ibang tao sa bato, pati na ang kanilang swerte at maging ang kanilang lakas sa buhay. Hindi lang iyon. Ayon sa isang lumang kasulatan, mayroong isang ipinagbabawal na teknik na tinatawag na kasanayang sining ng jade na lumalamon ng espiritu. Ang gumagamit nito ay gumagawa ng espesyal na dark jade bilang kagamitan para magpadala ng sumpa mula sa malayo para dahan-dahang makuha ang sigla at lakas ng biktima upang palakasin ang sarili nila habang ninanakaw din ang swerte na lumalabas sa pagtuklas ng jade upang mas lalong mapalakas ang masamang jade na iyon. Ang ginawa ni Wuliang habang sumusugal sa bato ay ang paggamit ng masamang teknik na ito. Junior Sister Warner, ang impormasyong ibinigay mo ay napaka-importante. Maraming salamat dahil bumalik ka para tulungan kami. Pero, mayroon akong isang tanong. Napaka-intensibo nito. Noong nakaraang piging ng stone gambling, hindi ba galit na galit ka kay Elda Senior Brother? Bakit parang napakahusay niyo na magkatrabaho ngayon? President Su, galit po talaga ako sa kapatid ko sa Pergamino. Galit ako sa kanya dahil bakit siya umalis ng bundok nang hindi sinasabi sa akin. Galit ako dahil bakit? Ikaw ang pinili niya at hindi ako. Gusto ko ngang mangyari noong piging na iyon, na mawala sa kanya ang lahat pati ang kaisa-isang pag-aari niya at pabayaan siyang mag-isa habang buhay.
Mr. Ye, masyado pong matibay ang loob nyo. Nasa gitna na po kayo ng kaguluhan. Ngunit parang nanonood lang kayo sa sarili nyo na may pa-voice over pa. Pero, pansariling damdamin lang iyon. Ngayon, tungkol na ito sa buhay ng daan-daang libong tao at tungkol din ito sa katarungan sa labanan ng kabutihan at kasamaan. Kahit gaano man ako kakulit, Lin Wan Air, hindi naman maaaring. Hindi ko alam kung ano ang dapat unahin. Sabay kaming lumaki ng kapatid ko at siya rin sa ngayon, ang tanging taong kayang tumalo kay Wu Liang ang pagtulong sa kanya ay parang pagliligtas na rin kay Jiang City. Kaya naman, ito ang aking huling responsibilidad at misyon bilang isang disipulo ng sekta. Magaling, napakagaling. Shimei, ang talumpati mong iyon ay masasabing punong-puno ng damdamin at napakalalim ng kahulugan. Muntik na akong matouch. Pero nakalimutan mo na ba? Halos magtulungan kayo ni Zhao Tiangxiong para lang tapusin ako. O, tila mayroon. Mga nakatagong katotohanan. Tama na, huwag ka na magkunwari. Ehem. Sasabihin ko sa'yo, Ching Shue, Ha? noong gabi pagkatapos ng handaan, pagkabalik ng bunsong disipulo sa bundok, hinila agad siya ng ating master at talagang pinuputakti ng sermon sa loob ng mahigit 3 oras. Hay, ito mismo ang mga sinabi niya noon. Ehem. Silang dalawa ay itinakda ng tadhana at sadyang ginawa para sa isa't isa. Ikaw na bata ka, bakit ba nakikigulo ka pa? Sinasabi ko sa iyo, kapag nanggulo ka pa, paparusahan kitang magmuni-muni ng mag-isa sa loob ng 10 taon. Sinabi rin ni Master na kay Hari ng Bato Wu Liang ay may nararamdaman siyang enerhiya ng matagal nang nawawalang lihim na pamamaraan ng ating sekta. Malamang na may kinalaman ito sa insidente ng pagkawala noong mga nakaraang taon. Kaya naman, iniutos din niya sa akin na, anuman ang mangyari, kailangan kitang tulungan bilang nakatatandang kapatid, na puksain ang banta na iyon, upang linisin ang ating hanay. Ibig sabihin, ang lahat ng galit mo noon ay pagpapanggap lang? Siyempre naman, pinili kong sumapi sa kampo ni Zhao Tiangxiong para lang makalapit kay Wu Liang. Kung hindi, paano mo iisiping nalaman ko ang mga kahinaan ni Wu Liang? Wow, kaya pala ang lahat ng galit mula sa pag-ibig, ang pagkampi sa kaaway, at ang matinding hinanakit ay arte lang lahat. Ang galing ng pag-arte ni Miss Wan Air. Sayang at hindi siya nanalo ng Oscar. Sa tingin ko naman, kaunti lang doon ang arte at higit na totoo ang nararamdaman. Totoong natauhan siya sa sermon, totoo rin ang kanyang pananagutan, pero ang galit niya dahil sa pag-ibig noong araw na iyon, sa palagay ko ay totoo rin. Pero dahil ganito na ang nangyari, ito ang pinakamabuti. Tama na yan. Ano man ang mangyari, Wan Air, kailangan pa rin kitang pasalamatan. Kailangan namin ang tulong mo. Huwag ka nang masyadong madrama. Sabihin mo na agad ang pakay mo. Dito sa 3 tuldok sa mapa, alin ang uunahin natin? Halika rito. Base sa inyong impormasyon, nakumpirma ko na kanina na nandito mismo yon. Tumutugma ang impormasyon. Nakasagap ang mga tauhan ko na mayroong mahina rito, ngunit tuloy-tuloy na kakaibang radiation signal na hindi katulad ng anumang kilalang mineral. Sige. Ngayon, mayroon na tayong target at kumpleto na ang lahat. Kailangan na lang nating sumugod muna. Kung gustong maglaro ng malakihan ni Wu Liang, lalabanan natin siya hanggang sa huli. Tama iyan. Para sa lungsod ng Jiang at higit sa lahat, para sa atin. Sa laban na ito, kailangang manalo tayo. Opo. Ay, nandito ka na pala? Wu Liang, napakahirap hanapin ang palengke mong ito. Handa ka na bang ibigay ang iyong sarili? Halika, maupo ka. Tikman mo tong tsaa. Gawa sa jade ng malamig na bundok. Hindi mo ito matitikman sa ibang lugar. Sapat na yan, Wu Liang. Itigil mo na ang mga walang kwenta mong pakulo. Pakulo? Yechuan, taglay mo ang Divine Nine Yang Power, ang katawan ng purong sikat ng araw. At Miss Su, taglay naman ang katawan ng purong liwanag ng buwan. Nakatayo kayo rito para sisisihin ako.
at hamakin ako, hindi ba kayo natatawa sa sitwasyon nyo? Kayong dalawa at ako ay walang pinagkaiba. Pare-pareho nating ginagamit ang kapangyarihan ng mundong ito para makuha ang gusto natin. Wuliang, nasaan na ang mga sugarol sa bato? Nagsusugal lang sila ng patas. Tapos, tatapusin mo lang ang mga buhay nila. Kahit tinatawag akong Stone King of Asia, pinakaayaw ko ang pagsusugal. Ang mga taong iyon, pumupiga sila ng yaman mula sa mga bato, mas mabilis lang ang paraan ko. Mula sa kanila, ay kumukuha ako ng swerte at kahit ang huling hininga nila para mapalakas ang kapangyarihan ko. Ang malakas ang nananaig at ang mahina ang nilalamon, ito ang batas ng mundo. At dahil espesyal ang mga katawan nyo, gagamitin ko kayo para rito nyo maipakita ang tunay nyong halaga. Kalokohan. Ang kakayahan natin ay para sa pagprotekta, para sa pagkilala ng tama at mali, para sa pagtulong sa isa't isa, at hindi gaya ng ginagawa mo na pagnanakaw at pagtapos sa buhay, gamit ang buhay ng ibang tao at ang kanilang kaluluwa bilang mitsa para lamang sa sarili mo, hanggang sa maging isa ka ng demonyo. Ang lakas ng loob mong, tawagin iyan na isang banal na landas. Ang landas mo ay landas patungo sa impyerno ng mga demonyo. Wu Liang, ako si Xuan Tian Sect, ang Lin Wan Heir mula sa pamilya ng mga eksperto sa kayamanan. Hindi mo lang ginagawa ang masamang ritual at nananakit ng mga inosente. Dahil nalaman ko ring may kinalaman ka sa loob ng 30 taon. Sa pagkawala at pagkamatay ni Uncle Jingchen, ikaw ay sangkot dito. Mabuti pang sumuko ka na ngayon at sumama sa akin sa Xuan Tian Sect para harapin ang iyong parusa. Ang matigas na ulong Jingchen na iyon. Tama ka, ako nga ang tumapos sa kanya. Sino ba naman siya? Bakit niya sinusunod ang nakakatawang patakaran ng samahan? At ayaw ibahagi ang sikreto ng itim na hiyas sa akin. Masyado siyang mangmang, kaya nararapat lang sa kanya ang nangyari. Masarap ang lasa ng kanyang mga mata. Ikaw na makasalanan, humanda ka sa parusa mo. Hanggang dito na lang. Dahil hindi ka marunong makinig, huwag mo akong sisihin. Mga tagabantay na papel. Sundin ang utos ko. Ah, Xiaoyan, Nasha, bakit ganito kadiri ang manikang ito? Walang hiya ka. Bitawan mo ako. Bakit? Ang lakas ng bagay na ito. President Su, Mr. Ye, tulungan niyo po ako. Silang dalawa, mga cultivator. Isang Xuanyan spiritual body. Anong ginagawa niyo rito? Bilang mga manonood, dapat ay kumilos kayo ng tama. Manood lang kayo ng tahimik. Huwag niyo gambalain ang palabas ng bida. Wuliang, bitawan mo sila. napakaduwag mo. Masama ang iyong hangarin. Puro madumi lang ang alam mong paraan. Huwag kayong magmadali. Kayo na ang susunod. Gusto kong makita kung ang tinatawag na sagradong bagay ay gaya rin nila na mahina at kaawa-awang lumalaban. Ha 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 ha. Huwag kayong mag-alala. Itong mga papel na tau-tauhan ay hindi ganoon kadelikado. Matapos naming harapin si Wu Liang, ililigtas namin kayo. Tatalunin ako? Kayong tatlo, may kakayahan ba kayo? Ngayon pa lang talaga nagsisimula. Wala na kayong takas. Hindi ba't mas malakas ang kapangyarihan niya kaysa noong piging? Linamon niya ang maraming spirit stones. Hindi na pangkaraniwan ang bilis at lakas niya. Wala tayong laban kung susugod lang basta-basta. Wala tayong laban kung gagamitan natin ng dahas. Ha ha ha. Bata, may mata ka para sa katotohanan. Hindi masama. Sa Gambling Stone Banquet, kayong dalawang magkapatid, hindi ako sigurado kung kakayanin ko ang pagsasama ninyo. Pero ngayon, nakuha ko na ang 100 taong koleksyon ng Zhao family at ginamit ko pang 79 na kabuuan ng enerhiya mula sa mga dambana. Kahit papagsama-samahin ninyong tatlo, hindi pa rin kayo uubra sa isang kamay ko lang. Ha ha ha. Wuliang, akala mo ba talaga na ako na si Ye Chuan ay walang preparasyon at isasama ang lahat para magpakamatay ng ganoon lang? Nananakot ka lang. Ano naman, kung may plano ka, sasabihin ko na rin sa'yo. May ibinaon ako sa Jiang City na 49 na bloodstones. Konektado ang mga iyon sa aking buhay. Sa sandaling matalo ako, sa isang isip ko lang, sasabog ang lahat ng mga bloodstones. At ang lahat sa Jiang City mula sa 800,000 buhay at kaluluwa ay magsisilbing lakas
para mabuhay akong muli. Kahit pa matalo niyo ako ngayon, isasama ko pa rin ang buong lungsod para sa aking muling pagkabuhay. Mabubuhay ako ulit. Wu Liang, nababaliw ka na. 800,000 buhay. Para lang sa isang pagkakataong mabuhay ka. Hindi ito matuwid. Halimaw ka, isa kang totoong diablo. Hahaha. Ano naman ngayon? Dapat unahin ang sarili kesa sa mapahamak. Wu Liang, sayang dahil ang lahat ng alas mo ay wala na ngayon. Hindi, imposible. Ang 49 na lokasyong iyon ay napakalihim. Paano mo iyon nahanap sa loob lang ng 3 araw? Haha, akala mo ba talaga ipapasok ako sa laban na wala akong pag-asang manalo? Ang dalawang ito ay hindi mga hamak na tagapanood lang. Ang binibining ito, na tanging tagapagmana ng minahan sa Russia na si Bebenasha, ang kaniyang mga kagamitan at ang kaniyang profesional na grupo ay kayang tapusin sa loob ng 24 na oras. Ang pag-scan sa buong Jiangcheng, mula sa kalidad ng tubig hanggang sa kakaibang enerhiya para matukoy ang eksaktong lokasyon. At ang punong katulong ng Su Group na si Xiaoyan, kahit na nakatali siya ngayon at tila mahina at walang laban, ang husay niya sa pag-oorganisa ng impormasyon, pamamahala ng mga kagamitan at pakikipagtulungan sa grupo ay katumbas na ng isang buong command center kasama pa ang abilidad naming 3. Haha! Ang pag-asikaso sa 49 mong walang kwentang bato ay kayang-kaya sa loob lang ng 3 araw. Imposible. Kay tagal ko itong pinagplanuhan. Wu Liang, makinig ka sa akin. Ang radyasyon ng iyong mga munting laro sa harap ng pinakabago naming uri ng kagamitang pang-detect ay kasing linaw ng isang parola sa madilim na gabi. Haha. Tama iyon. Lahat ng coordinate at mga ulat sa pag-usad ng data ay nasync na namin noon pa sa cloud database. Hindi ito mangyayari. Ang dakilang plano na ito ay ginugol ko ng 20 taon. Mula sa pagpili ng lokasyon, pagbuo ng hanay, pagpino ng mga bato, hanggang sa paghihintay ng tamang oras, pag-inspeksyon sa bawat bahagi ng lupa, bawat lagusan ng tubig, at bawat koneksyon ng mga tao. 49 na piraso ng dugong salot na bato. Bawat isa ay sumailalim sa hindi mabilang na kalkulasyon. Ito ang aking daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi mong mahahanap mo ito sa loob ng 3 araw, hindi ako naniniwala. Ha. Ye Chuan, talo ka na. Talong-talo ka na. Ang 49 na piraso ng dugong salot na bato ay walang kahit isang galos, walang kulang. Sinasabi ko sa iyo, ituturing na kitang mahusay kung makahanap ka kahit 3. Paano mo ito mahahanap lahat? Talaga ba? Shikshong, na-trace mo na ba silang lahat? Haha, malinaw na malinaw sa akin ang lahat. 9 Young Godly Eyes, ibigay ang buong lakas. Trace hin ang kailaliman, sunugin ang kasamaan. Anong ginagawa mo? Tigil! Tumigil ka! Ang aking dugong salot na bato. Ang plano ko para sa muling pagsilang. Wala na ang lahat. Yi Chuan. Isa kang malaking manloloko. Niloko mo ako tungkol sa lokasyon kanina. Yi Chuan. Hehe, matanda. 60 taon ka na pero naniniwala ka pa rin sa ganoong klaseng biro. Nagsayang ka lang ng buhay. Ngayon ang mga alas mo ay totoong ubos na. Diyos ko, noong sabihin ni Wu Liang na hindi pa sira, halos huminto ang tibok ng puso ko. Ang tatag ng loob ni Mr. Ye, napakagaling talaga. Hindi lang iyon katatagan ng loob, kundi lubos na tiwala sa sarili. Plano na niya ang lahat, na personal na titiyakin ni Wu Liang ang lahat. Kailangang mag-ingat sa lalaking ito dahil napakagaling niyang umarte. Shikshong, sa ginawa mong iyon kanina, masyadong malakas ang nakonsumo mong enerhiya. Hayaan mong tulungan kita ngayon. Ayos lang, magkasama tayo. Wala na siyang mga alas, mahina na siya at malapit ng sumuko. Mahina na? Ye Chuan.
Akala nyo ba noong sinira nyo ang aking paraan ng muling pagkabuhay ay nanalo na kayo? Masyado nyo ako minaliit. May isa pa akong alas. Sa paggamit nito, susunugin ko ang natitira kong lakas ng kaluluwa at ang lahat ng mga jade dito sa bakuran ay magiging isang matinding lason. Dadamay ko kayong lahat sa pagkawala ko. Tingnan nyo ang sabay-sabay nating pagtatapos sa pamamagitan ng sumpa ng kaluluwa. Teka muna. Talaga bang iniisip mo na sa loob ng 3 araw na ito ay wala kaming ginawa? Manahimik ka. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Napakasinungaling mo. Ikaw ang tunay na masama. Ha 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 ha. Xingxue, ikaw na ang magpaliwanag. May natuklasan kaming isang nakakaaliw na bagay. Sa loob ng ilang dekada, manatili ka mang kilala bilang Stone King ng Asia at tinamasa ang lahat ng dangal o kahit noong ikaw ay isa pang master, napalihim na kumikilos. Sa loob ng ilang dekada, wala kaming narinig na kahit anong balita tungkol sa isang babae. Walang kalandian, walang mga iskandalo, at higit sa lahat, kahit na sino man sa iyong mga kakilalang mga kababaihan o maging mga kaibigan ay wala rin. Sa mundo ng mga nag-iensayo, kahit na may mga batas na nagbabawal sa babae upang makuha ang pinakamataas na antas, pero ang karamihan sa kanila ay kalmado at simple ang pamumuhay na tila hindi nabibilang sa mundong ito. Pero ikaw, Wu Liang, ang iyong kasakiman at pagkauhaw sa kapangyarihan ay lubusang kabaliktaran ng pagiging kalmado. Ang ganitong kuryosong paraan ng sinasadyang pag-iwas sa kababaihan ay nagmumukhang sobrang kaduda-duda. Tama po iyon. Base sa mga impormasyon, ikaw po ay mayaman, makapangyarihan at may katungkulan, kaya tiyak na marami ang gustong mapalapit sa inyo. Ngayong ikaw ay 60 taong gulang na, ngunit wala kang anak, asawa, o babae sa buhay, mukhang hindi na ito normal. Maliban na lang kung Isang malaking kalokohan. Ako ay naghahanap ng pinakamataas na landas ng katuwiran, hindi ako interesado sa mga pangkaraniwang pag-ibig. At ang aking puso ay parang bato. Ay hindi. Hindi sa ayaw mo, kundi dahil wala kang kakayahan. Hindi lang ito tungkol sa iyong nararamdaman sa isip, kundi dahil noong mga nakaraang taon nang sirain mo ang buhay ng iba at pinilit na baguhin ang iyong tadhana, ay tinamaan ka ng matinding karma. Hindi mo lang nawala ang iyong kabutihan, kundi nawala rin ang iyong pagkalalaki at kakayahan bilang tao. Kaya naman, hindi sa ayaw mo sa mga bagay na ito, kundi dahil hindi mo na kaya. Ikaw. Hay, sumuko na ang isipan mo? Wala ka na ring natitirang lakas para lumaban pa. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos. Shimei, ikaw na ang bahala sa kanya. Kahiya-hiya ka sa ating samahan. Walang makakatakas sa hustisya. Hahalikan kita dahil sa iyong tagumpay, pabuya ko ito sa iyo, aking bayani. biglang umatake si Binibining Nasha at naguluhan naman si Mr. Ye. Samantalang hindi ito nakita ni President Su. Dapat ko bang isumbong ito? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Magdiwang na muna tayo. Sige, tapos na ang krisis sa Jiang City. Tara, umuwi na tayo. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Ate, hindi mo ba siya paparusahan? Parusahan si Ye Chuan. Bakit naman? Dahil, habang nakatalikod ka kanina, hinalikan niya si Nasha. Niyakap pa nga siya ni Xiaoyan. Hindi mo ba nakita? Ye Chuan. Aray, aray, aray! Sila ang nauna, promise. Hoy,
Huwag mo naman akong hiyain. Ang dami kayang tao rito.